Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagpaparaya? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na puno ng pait, paghihiganti, at di inaasahang pag-asa. Sabi nila, ang bawat pangako ay isang sinulid na humahabi sa dalawang puso. Ngunit paano kung ang sinulid na pinakaiingatan mo ay bigla na lang lagutin ng taong pinagkatiwalaan mo ng buong buo? Mula sa matamis na pag-ibig, hahantong ba ito sa isang mapait na pagwawakas? Tapusin na natin to, amihan. Ang apat na salitang iyon ay parang isang matalim na punyal na bumaon ng diretso sa puso ni amihan. Bigla, ang hangin sa loob ng kanilang maliit na apartment ay tila naubos. Ang mahinang tugtog ng isang love song mula sa kanyang cellphone ay naging isang nakakabiinging ingay. Ang mga kandilang maingat niyang sinindihan para sa kanilang romantikong hapunan ay tila nangungutya sa kanya. Ang mga liwanag nito'y sumasayaw sa mga luhang biglang namuo sa kanyang mga mata. Ito dapat ang pinakamasayang gabi ng buhay niya. Ang kanyang ika-25 kaarawan. Ang gabi na inaasahan niyang luluhod si Sinag sa kanyang harapan. Maglalabas ng isang maliit na kahon at itatanong ang mga salitang 5 taon na niyang hinihintay. Ngunit heto sila ngayon, nakatayo sa gitna ng sala na pinaghirapan niyang ayusin, sa gitna ng amoy ng kanyang espesyal na adobong manok at kaning bagong saing. Nakasuot siya ng isang simpleng pulang bestida na alam niyang paborito nito, pero ang lalaking nasa harapan niya ay tila estranghero. Si Sinag Kalayaan, ang kanyang sinag, ang lalaking naging araw at buwan niya sa loob ng 5 taon, ay nakatingin sa kanya ng walang emosyon. O marahil, mayroon. Ngunit pilit nitong tinatago. Ang mga mata nito, na dati puno ng pagsinta sa tuwing tinititigan siya, ay ngayoy mailap. Maputla ang kanyang mga labi at may kakaibang pagod sa kanyang buong katauhan. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig ang boses ni amihan. Hinawakan niya ang braso nito, umaasang sa isang paghipo ay magigising siya mula sa masamang panaginip na ito. Malamig ang balat nito. Hindi na kita mahal, amihan, sabi ni Sinag, at sa pagkakataong ito, umiwas ito ng tingin. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni amihan, mas masakit kaysa sa inaasahan niya. Hindi totoo yan. Pakiusap niya. Ang mga luha ay malaya ng dumadaloy sa kanyang pisngi. Kahapon lang, sabi mo ako ang buhay mo. Nagplano pa tayo para sa kinabukasan. Bakit? Sinag, may nagawa ba akong mali? Sabihin mo sa akin, aayusin ko. Umiling si Sinag. Isang pilit na pag-iling. Walang mali sa'yo, amihan. Ako to. Ako ang problema. Anong problema? Sabihin mo sa akin. Halos pasigaw na, sabi ni amihan. Ang pagkalito at sakit ay nagiging galit na. 5 taon, Sinag. 5 taon tapos ganito lang? Itatapon mo lang lahat? Sa mismong birthday ko pa? Walang isinagot si Sinag. Ang kanyang pananahimik ay mas lalong nagpapasiklab sa apoy sa dibdib ni amihan. Hinila niya ang braso nito para pilitin itong tumingin sa kanya. May iba na ba? Yun ba yon? Sabihin mo sa akin ang totoo. Sa wakas, nag-angat ito ng tingin. May nakita siyang sakit sa mga mata nito. Isang sakit na hindi niya maintindihan, ngunit mabilis din itong nawala at napalitan ng isang malamig na pader. Oo, simpleng sagot nito. Gumuho ang mundo ni amihan. Ang bawat hibla ng pag-asa na natitira sa kanya ay biglang naputol. Ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggan ay umamin na may mahal na itong iba. Sa gitna ng kanyang pagdurog, may inilabas si Sinag mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon na nakabalot sa asul na papel. Hindi ito ang kahon na inaasahan niya.
Masyadong maliit para sa isang singsing. Para sa'yo. Alok nito sa nanginginig na kamay. Happy birthday! Para kay Amihan, ang regalong yun ay isang insulto. Isang paalala ng gabing dapat sanay para sa kanila, ngunit ngayoy naging gabi ng kanyang pagkasawi. Ang sakit sa kanyang puso ay naging isang nag-aapoy na galit. Isang galit na hindi niya na kayang kontrolin. Ayoko niyan! Isinigaw niya. At sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, tinabig niya ang kamay ni Sinag at buong lakas na hinagis ang maliit na kahon papunta sa pader. Isang malakas na plak ang umalingaw-ngaw sa apartment. Ang kahon ay nabasag. Ang mga piraso ng kahoy at papel ay kumalat sa sahig. May nakita siyang mga bubog ng isang maliit na bote at isang basang mantsa sa pader. Ngunit masyadong nangingibabaw ang galit sa kanya para bigyan iyon ng pansin. Tumingin siya kay Sinag, handang isigaw ang lahat ng sama ng loob niya. Ngunit natigilan siya. Ang malamig na maskara sa mukha ni Sinag ay nawala. Ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi galit, kundi isang hindi masukat na pighati. Isang tingin ng lubos na kawalan ng pag-asa habang nakatitig ito sa mga basag na piraso sa sahig. Para bang ang hinagis niya ay hindi lang isang simpleng regalo, kundi ang huling hibla ng buhay nito. Dahan-dahan, tumingin si Sinag sa kanya at sa isang saglit, nakita ni Amihan ang lalaking minahal niya. Puno ng sakit, puno ng pagsisisi. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito. Tumalikod ito ng walang imik. Sinag! Sandali! Humabol si Amihan. Ang boses ay basag at desperado. Hinawakan niya ang likod ng damit nito, kumakapit na parang isang taong nalulunod. Huwag mo akong iwan ng ganito. Mag-usap tayo. Pakiusap. Huminto si Sinag sa tapat ng pinto, ngunit hindi ito lumingon. Naramdaman ni Amihan ang paninigas ng kanyang likod. Isang huling hiningang malalim. At pagkatapos ay ang mga salitang tila isinumpa para wasakin siya ng tuluyan. Paalam, Amihan. Binitiwan nito ang kanyang kamay mula sa damit nito. Binuksan ang pinto at humakbang palabas. Ang pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong apartment, isang tunog na kasing bigat ng pagsara ng isang kabaong. Isang tunog ng katapusan. Naiwan si Amihan na nakatayo sa gitna ng sala. Nakatingin sa pinto na parabang umaasang bubukas itong muli at sasabihin ni Sinag na isa lang itong masamang biro. Ngunit ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Isang mabagal at masakit na pagtibok sa isang nakabibinging katahimikan. Parang binagsakan ng langit at lupa, nanlambot ang kanyang mga tuhod at napaluhod siya sa malamig na sahig. Doon, sa gitna ng mga palamuting masaya, sa harap ng pagkaing pinaghirapan niyang lutuin, sa ilalim ng banner na nagsasabing, Happy Birthday, Amihan, umagulgol siya. Isang iyak na nagmumula sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Isang iyak para sa 5 taon na parang bulang naglaho. Isang iyak para sa mga pangarap na sa isang iglap ay naging abo. Ang mga kandila ay patuloy na sumasayaw. Ang kanilang liwanag ay nagbibigay anino sa kanyang mukha na basang-basa ng luha. Ang tingin niya ay napadpad sa mga piraso ng regalong winasak niya sa sahig. Ang mga bubog, ang basang mantsa sa pader, ang lukot na pambalot. Hindi na niya ito nakita bilang isang insulto, kundi bilang isang simbolo ng kanilang pag-ibig na ngayoy durog na durog at kailanmay hindi na mabubuo. Ang pag-ibig na minsang naging kanlungan niya ay siya na ngayong pumatay sa kanya. At sa gabing iyon, sa mismong araw ng kanyang kaarawan, namatay ang pusong minsan ay buong buo at puno ng pag-asa. Ang natira na lang ay isang malaking sugat. At sa loob ng sugat na yon, isang bagong binhi ang nagsimulang tumubo. Isang binhi ng galit na didiligan ng kanyang mga luha.
hanggang sa ito'y lumaki at magbunga ng paghihiganti. Lumipas ang 3 araw na parang isang mahabang, walang kulay na panaginip para kay Amihan. Ang kanyang kwarto, ang naging kanyang mundo. Ang 4 na sulok nito, ang naging saksi sa kanyang walang tigil na pag-iyak. Hindi siya kumakain, hindi siya naliligo. Ang tanging kasama niya ay ang mga alaala ni Sinag na paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Bawat isa'y isang patalim na lalong nagpapalalim sa sugat sa kanyang puso. Ang bawat tanong ay walang sagot. Saan siya nagkulang? Kailan nagsimulang manlamig ang lahat? Ang pangakong tayo hanggang dulo ay nasaan na ngayon? Sa ika-4 na araw, isang malakas na katok ang gumising sa kanyang manhid na diwa. Amihan Luna, bubuksan mo tong pinto o sisirain ko to. Boses siyon ng kanyang matalik na kaibigan, si Liz. Wala siyang lakas na sumagot. Maya-maya pa narinig niya ang tunog ng isang susi at bumukas ang pinto. Pumasok si Liz na may dalang isang tray ng pagkain at isang determinadong ekspresyon sa mukha. Nang makita siya nitong nakahiga sa kama, balot ng kumot at may magulong buhok, napabuntong hininga ito. Ami, ano ba to? Hanggang kailan ka magmumukmok dito? Sabi ni Liz, inilapag ang tray sa tabi ng kama. Hindi ka pwedeng magpakamatay sa lungkot. Hindi yun worth it para sa isang lalaking walang kwenta. Wala akong gana. Mahinang tugon ni Amihan. Ang boses ay paos dahil sa ilang araw na hindi pagsasalita. Kakain ka sa ayaw at sa gusto mo, mariing sabi ni Liz. At pagkatapos, maliligo ka, mag-aayos ka, at lalabas tayo. Hindi mo hahayaang makita ka ni Sinag na ganito. Huwag mong ibigay sa kanya ang satisfaction na makitang wasak ka. Ang huling sinabi ni Liz ay tila isang kuryenteng gumising sa natutulog na diwa ni Amihan. Tama si Liz. Ang sakit ay nandito. Nagnanaknak sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya maaaring hayaang makita ni Sinag na nagtagumpay itong durugin siya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang araw, isang bagong emosyon ang pumalit sa purong kalungkutan. Ang pride. Kahit nanginginig, pinilit niyang bumangon. Kumain siya, naligo, at piniling isuot ang isang itim na bestida. Kulay na bumagay sa kanyang pagluluksa. Naglagay siya ng pulang lipstick, isang maskara ng katapangan, para itago ang kanyang namumugtong mga mata. Dinala siya ni Liz sa isang mamahaling resto bar, ang Bellagio. Isang lugar na may mahinang ilaw, malumanay na musika, at mga taong masayang nag-uusap. Bawat sulok ng lugar ay sumisigaw ng romansahan at kaligayahan, lahat ng bagay na ipinagkait sa kanya. Okay ka lang ba dito? Tanong ni Liz, nakakaramdam sa kanyang pagkabalisa. Tumangulang si Amihan at umupo sila sa isang mesang nasa madilim na sulok, malayo sa karamihan. Umorder sila ng inumin. Habang si Liz ay nagsasalita tungkol sa trabaho at iba pang bagay para libangin siya, ang isip ni Amihan ay lumilipad. Ang bawat pares na masayang nagtatawanan ay parang karayom na tumutusok sa kanya. Pinilit niyang ngumiti at makinig kay Liz, ngunit ang kanyang mga mata ay walang direksyong gumagala sa paligid. At doon, sa isang pribadong mesa malapit sa bintana, natigilan siya. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Si Sinag. Nakaupo ito roon, at ang puso ni Amihan ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ang dating pamilyar na sakit ay bumalik. Mas matindi pa. Ngunit hindi lang si Sinag ang nandoon. May kasama ito. Isang lalaki. Matangkad, makisig, at napaka-elegante sa suot nitong mamahaling suit. Ang buhok nito ay maayos na nakasudlay at mayroon itong aura ng kapangyarihan at kumpiyansa. Habang nakikipag-usap ito kay Sinag, ang bawat kilos nito ay pino at kalkulado. Nakatitig lang si Amihan, hindi makapaniwala.
Nakita niya ang paraan ng pag-uusap ng dalawa. Nakasandal sila palapit sa isa't isa. Ang kanilang mga boses ay sapat lang para marinig ng isa't isa. Mukhang seryoso at pribado ang kanilang pinag-uusapan. Si Sinag ay mukhang balisa at desperado, habang ang estrangherong lalaki ay kalmado at seryoso. Ito na ba? Ito na ba yung iba? Ang lahat ng tanong sa isip ni Amihan ay biglang nagkaroon ng isang nakakakilabot na sagot. Hindi babae, kundi isang lalaki. Ang katotohanan yon ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan niya. Ang pakiramdam ay hindi lang basta pagtataksil, kundi isang malalim na kahihiyan. Ang 5 taon nilang pagsasama, ang lahat ng pangarap at pangako ay ipinagpalit ni Sinag hindi sa ibang babae, kundi sa isang lalaki. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang sakit ay napalitan ng isang mapait na galit na gumapang sa buo niyang sistema. Ami, okay ka lang? Namumutla ka. Nag-aalalang tanong ni Liz. Ang boses nito ay tila nanggagaling sa malayo. Hindi makasagot si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa dalawa. Nakita niya kung paano naglabas ng isang puting sobre ang estrangherong lalaki at marahan itong idinulas sa ibabaw ng mesa papunta kay Sinag. Kinuha yon ni Sinag nang may pag-aalinlangan. Ang mga mata ay nakatungo na parang nahihiya. Ano yon? Pera? Bayad? Isang tiket para sa kanilang pag-alis? Ang bawat posibleng sagot ay lalong nagpapasiklab sa apoy ng kanyang galit. Ang babaeng durog at sawi ilang minuto lang, ang nakalipas ay biglang nagbago. Ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay natuyo at napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Kinapa niya ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bag. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa nagpupuyos na galit. Itinutok niya ang kamera sa direksyon nila. Nag-zoom siya, sapat lang para makuha ang kanilang mga mukha sa isang stolen na sandali. Si Sinag na mukhang kaawa-awa, at ang lalaking kasama nito na may seryosong aura. Ang pag-click ng shutter ay halos hindi narinig sa ingay ng paligid, ngunit para kay Amihan, ito ay kasing lakas ng isang putok ng baril. Isang deklarasyon ng digmaan. Maya-maya pa, tumayo na ang dalawa. Bahagyang hinawakan ng estranghero ang balikat ni Sinag habang sila'y naglalakad palabas. Isang kilos na para kay Amihan ay isang malinaw na pag-aari. Nasundan sila ng kanyang nanlilisik na mga mata hanggang sa mawala sila sa pinto ng restobar. Naiwan si Amihan na nakatitig sa bakanting mesa na iniwan nila. Ami, halika na. Umalis na tayo dito, sabi ni Liz. Hinawakan ang kanyang kamay na nanlalamig na parang yelo. Ngunit hindi kumilos si Amihan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa screen ng kanyang cellphone. Tinitigan niya ang litratong kuha niya. Ang katibayan ng kanyang kabiguan. Ang simbolo ng kanyang pagtataksil. Pero habang tinititigan niya ito, hindi na si Sinag ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang kanyang mga mata ay nakapokus na sa isang tao lamang. Ang lalaking hindi niya kilala. Ang lalaking umagaw sa lahat ng dapat ay sa kanya. Ang gwapo, makapangyarihan, at kalmadong mukha nito ay tila nangungutya sa kanya. Dahan-dahan niyang i-zoom in ang litrato sa mukha ng lalaki hanggang sayo na lang ang tanging nakikita niya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na walang bahid ng anumang saya. Sa isip niya, isang madilim na plano ang nagsimulang mabuo. Isang plano ng paghihiganti na kasing pait ng lason. Kung inagaw ng lalaking ito ang mundo niya, sisirain niya ang mundo nito. Sa mahinang boses na puno ng malamig na galit, bumulong siya sa sarili, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa imahe sa kanyang telepono. Kung siya ang dahilan, sisirain ko ang mundo ninyong dalawa.
Ang apartment ni Amihan ay hindi na isang lugar ng pagluluksa. Ito ay naging isang war room. Ang mga araw ng pag-iyak ay tapos na. Ang bawat luhang pumatak ay tuyo na. At sa lugar nito ay nanatili ang isang matigas at malamig na latak, ang determinasyong maningil. Ang kanyang atensyon ay nakasentro na ngayon sa lalaki sa litrato. Ang kanyang unang hakbang ay alamin kung sino ito. Gamit ang reverse image search sa litratong kinunan niya, ilang segundo lang ay lumabas na sa screen ang isang pangalan na parang tatak na bakal na ipinantatak sa kanyang isipan. Dr. Alon Silvan. Hindi lang siya basta isang doktor. Siya ang Chief Medical Officer ng Ospital ng Pag-asa, isa sa mga pinakaprestihiyosong ospital sa lungsod ng Taladiwa. Sunod-sunod na lumabas ang mga artikulo tungkol sa kanya, mga parangal sa medisina, mga charity event na kanyang dinaluhan, mga panayam kung saan pinag-uusapan niya ang kanyang dedikasyon sa pagliligtas ng buhay. Habang nagbabasa si Amihan, isang malamig na apoy ang nag-aalab sa kanyang dibdib. Isang perpektong tao, isang bayani sa mata ng publiko, ngunit para sa kanya, isa itong halimaw na nagkukubli sa isang magandang balat. Isang ahas na tumuklaw sa kanyang kaligayahan. The more she read about his perfect life, the more her hatred grew. Ang bawat tagumpay ni Dr. Alon Silvan ay isang insulto sa wasak niyang mundo. At sa paghahalungkat niya sa social media, sa mga nakatag na posts mula sa mga kaibigan nito, natagpuan niya ang gintong oportunidad na kanyang hinihintay. Isang post mula sa isa sa mga malalapit nitong kaibigan, isang larawan ni Alon na may caption na, "Getting this guy ready for his last night of freedom. The bachelor party of the year is coming." Bachelor party. Ang dalawang salitang iyon ay parang musikang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang pribadong selebrasyon, isang gabi ng kahalayan, isang perpektong entablado para sa kanyang paghihiganti. Alam ni Amihan na hindi siya basta-basta makakapasok doon. Kailangan niya ng paraan. At sa isang desperadong sandali ng kaliwanagan, alam na niya kung ano ang gagawin. Kinabukasan, dala ang lahat ng natitira niyang ipon, ang perang pinag-ipunan nila ni Sinag para sana sa kanilang kasal. Pumunta si Amihan sa opisina ng isang kilalang event organizer, si Madam Rina, na kilala sa pag-supply ng mga special entertainers para sa mga pribadong party. Ang opisina ni Madam Rina ay maliit ngunit elegante. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa, isang mataray na tingin na sumusuri sa bawat detalye. "Ano ang kailangan mo, Iha?" "Narinig ko po na naghahanap kayo ng mga private dancers," diretsong sabi ni Amihan. Pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Tinaasan siya ng kilay ni Madam Rina. "Wala kang itsurang dancer. Mukha kang inosente." "Kailangan ko po ng pera." Pagsisinungaling ni Amihan at inilapag niya sa mesa ang isang makapal na sobre. Ang pera. Ang simbolo ng kanyang mga pangarap na ngayoy gagamitin niyang pambili ng kanyang paghihiganti. "Kaya kong gawin ang lahat. May karanasan na ako bilang freelance." Sinilip ni Madam Rina ang laman ng sobre. Ang mataray nitong ekspresyon ay bahagyang lumambot. Pera ang lengguwahe niya. May isang high-profile party sa Sabado, bachelor party. Malaki ang bayad, pero mahigpit ang kliyente. Walang sabit, walang iskandalo. Isang sayaw lang, tapos alis. "Kaya mo ba?" "Kaya ko po." Mabilis na sagot ni Amihan. Ang puso niya ay kumakabog sa halo-halong takot at pananabik. "Sige, ibibigay ko sa iyo ang detalye. Pero isa lang ang patakaran ko. Sa oras na pumasok ka doon, trabaho lang, walang personalan." Tumango si Amihan, ngunit sa loob-loob niya, wala nang mas personal pa kaysa dito. Sa sumunod na mga gabi, ang sala ng kanyang apartment ay naging kanyang training ground. Sa harap ng isang full-length mirror, pinanood niya ang mga tutorials sa internet.
Ang kanyang mga unang galaw ay mahiyain at awkward, malayo sa imahe ng isang mapang-akit na mananayaw. Ngunit sa bawat pagsubok, sa bawat pag-ulit, ang kanyang mga kilos ay nagiging mas pino, mas sadya, mas mapang-akit. Isinusuot niya ang isang itim na lingerie na binili niya para sa okasyon. Pinapatugtog niya ang isang mabagal at sensual na musika. Sinasanay niya ang kanyang katawan na gumalaw sa paraang hindi pa niya nagagawa kailanman. Ngunit habang ang kanyang katawan ay sumasayaw sa isang sayaw ng tukso, ang kanyang mga mata na nakatitig sa salamin ay nananatiling malamig at walang buhay. Walang emosyon, parang salamin na sumasalamin lang sa galit na nasa loob niya. Hindi ito isang sayaw ng pagnanasa. Ito ay isang rehearsal para sa isang pag-atake. Isang gabi bago ang party, habang pinupunasan niya ang kanyang pawis, tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Kinakabahan, sinagot niya ito. Hello? Ikaw ba si Ami? Boses iyon ni Madam Rina. O, opo. Narinig niya itong bumuntong hininga sa kabilang linya. May nag-back out na isa. Masela ng kliyente. Gusto niya ng classy but seductive. Ikaw ang naisip ko. Huwag mo akong ipapahiya. Sandaling katahimikan. Okay na. Ikaw ang magiging private dancer para sa bachelor party ni Dr. Silvan. Pagkababa ng telepono, dahan-dahang lumapit si Amihan sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na niya nakita ang babaeng umiiyak at nagluluksa. Ang nakita niya ay isang estranghera. Isang babaeng may mga matang nag-aapoy sa determinasyon. Isang babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang paghihiganti. Handa na siya. Ang venue ng bachelor party ay isang penthouse suite sa pinakamataas na palapag ng isang marangyang hotel. Ang buong lugar ay puno ng tawanan ng mga lalaki, amoy ng mamahaling alak, at malakas na tugtugin. Para kay Amihan na nakatayo sa isang sulok ng isang maliit na silid, naghihintay na tawagin, ang bawat tunog mula sa labas ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Nakatayo siya sa harap ng salamin, suot ang isang itim na silk robe na bahagyang nagpapakita sa lingerie na nasa ilalim nito. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang magarang itim na maskara na may disenyong paru-paro. Sapat lang para makita ang kanyang mga mata at pulang labi. Siya si Mystique, ang pangalang ibinigay sa kanya para sa gabing ito. Isang pangalang perpekto para itago ang babaeng durog sa likod ng maskara. Ready ka na? Ikaw na ang kasunod, sabi ng isang staff mula sa event organizer. Tumango si Amihan. Ang kanyang lalamunan ay biglang natuyo. Ito na. Walang atrasan. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili, at ipinapaalala sa isip ang dahilan kung bakit siya naroon. Ang mukha ni Alon Silvan. Nang bumukas ang pinto, ang malakas na musika at ingay ay sumalubong sa kanya. Ang mga ilaw ay madilim, may mga strobe lights na kumikislap. Agad na napunta sa kanya ang atensyon ng lahat ng lalaking naroon. Naramdaman niya ang kanilang mga tinging mapanuri at puno ng pagnanasa. Ngunit isa lang ang hinahanap ng kanyang mga mata. At nandoon siya, nakaupo sa isang silyang inilagay sa gitna ng silid na parang isang trono. Si Dr. Alon Silvan. Mas gwapo pa siya sa personal kaysa sa litrato. May hawak siyang baso ng alak at kahit nakangiti siya sa mga kaibigan niya, may bahid ng pagod at stress sa kanyang mga mata. Tila napipilitan lang siyang maging masaya. Nang magsimula ang isang mabagal at sensual na tugtog, nagsimula na ring maglakad si Amihan. Ang bawat hakbang niya ay kalkulado. Ang bawat pag-indayog ng kanyang balakang ay sadya. Ang lahat ng ensayo niya sa harap ng salamin ay nagbunga. Ang mga tingin ng ibang lalaki ay nawala. Ang tanging mahalaga na lang ay ang mga mata ni Alon na ngayon nakatutok na sa kanya. Lumapit siya sa kanya.
Ang kanyang mga mata sa likod ng maskara ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Alan mula sa pagiging amused, naging interesado, hanggang sa naging isang malalim na pagkaakit. Ang pagod sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang apoy. Nagsimula siyang sumayaw sa paligid niya. Ang kanyang mga kamay ay marahang dumadampi sa balikat nito, sa braso nito, ngunit hindi nagtatagal. Isang laro ng tukso. Ang kanyang katawan ay gumagalaw ayon sa ritmo, isang sayaw na nangangako, ngunit hindi nagbibigay. Ang sutlang robe ay dahan-dahang bumagsak mula sa kanyang balikat. Inilalantad ang itim na lingerie at narinig niya ang mahinang paghanga mula sa mga manonood. Ngunit ang reaksyon ni Alon ang tanging mahalaga. Nakita niya ang paggalaw ng Adam's apple nito habang lumulunok. Ang mga kamay nito ay bahagyang humigpit sa pagkakahawak sa baso. Nahuli niya ito. Siya ang may kontrol. Nang matapos ang sayaw, sa halip na umalis agad, tulad ng bilin, ginawa ni Amihan ang isang bagay na hindi kasama sa plano. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Alon, kinuha ang kamay nito at marahang idinampi ang kanyang mga labi sa likod ng palad nito, habang ang kanyang mga mata ay hindi pa rin bumibitiw sa pagkakatitig. Isang final act of seduction. Pagkatapos noon, mabilis siyang tumalikod at naglakad paalis, kasabay ng palakpakan at hiyawan ng mga kaibigan ni Alon. Pumasok siya sa silid kung saan siya naghanda. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Nagtagumpay siya, ngunit bago pa man niya maisuot muli ang kanyang robe, bumukas ang pinto. Si Alon. Nakatayo ito roon. Isinara ang pinto sa likuran niya. Ang ingay mula sa labas ay biglang nawala. Silang dalawa na lang. "Sino ka?" tanong ni Alon. Ang boses ay mas malalim at mas seryoso kaysa sa inaasahan niya. May bahid ng alak sa kanyang hininga, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at nakatutok. Hindi sumagot si Amihan. Pinanatili niya ang misteryo. "That was quite a show," sabi ni Alon, dahan-dahang lumalapit. "Pero may iba sa'yo. Hindi ka katulad ng iba." Bawat hakbang ni Alon palapit ay isang hakbang na pag-atras para kay Amihan, hanggang sa maramdaman niya ang malamig na pader sa kanyang likuran. Natrap siya. Ang kumpiyansang naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng kaba. Inabot ni Alon ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. "Bakit parang may lungkot sa mga mata mo?" Ang tanong na yon ay hindi inaasahan ni Amihan. Bigla, ang galit na nag-udyok sa kanya na gawin ito ay bahagyang humupa, at ang sakit na pilit niyang itinatago ay nagbadyang lumabas. Sa isang iglap, ang plano niya ay gumuho. Ang linya sa pagitan ng paghihiganti at pagnanasa ay biglang lumabo. Ang init ng katawan ni Alon na malapit sa kanya, ang amoy ng kanyang pabango na hinaluan ng alak, ang intensidad ng kanyang titig, lahat ay naghalo-halo. Ginising ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal nang natutulog. Hinawakan ni Alon ang kanyang baba at marahan itong inangat. "Gusto kitang makilala ng walang maskara." At pagkatapos, hinalikan siya nito. Sa una, gusto niyang manlaban, itulak ito palayo. Ngunit ang halik nito ay hindi pilit. Ito ay puno ng isang pagnanasang may kasamang lambing. At si Amihan, na uhaw sa kahit anong klase ng aruga matapos ang kanyang pagkasawi, ay tumugon. Ang halik ay lumalim, naging desperado. Ang gabi ng paghihiganti ay naging isang gabi ng pag-angkin. Nagising si Amihan sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang bigat ng isang braso na nakayakap sa kanyang baywang. Dahan-dahan siyang lumingon. Si Alon. Mahimbing itong natutulog. Ang kanyang mukha ay kalmado at mas mukhang bata. Bigla, ang lahat ng nangyari kagabi
ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na alon. Ang sayaw, ang halik, ang pagtatalik, ang paghihiganti. Napabangon siya, ngunit habang tinititigan niya ang natutulog na lalaki sa tabi niya, wala siyang naramdamang tagumpay, wala siyang naramdamang kasiyahan. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim at nakakalamon na pakiramdam ng pagiging marumi at walang laman. Ginawa niya ang plano niya, ngunit sa huli, parang siya ang mas nasaktan. Parang ginamit niya ang sarili niyang katawan bilang armas at sa proseso, sinugatan niya ang sarili niyang kaluluwa. Dahan-dahan, pinulot niya ang kanyang mga damit mula sa sahig. Bawat kilos ay mabigat, puno ng pagsisisi. Bago siya umalis, huli siyang lumingon kay Alon, ang lalaking sinira ang buhay niya, ang lalaking kasama niya buong gabi. Isang estrangherong alam na ngayon ang kanyang katawan, ngunit hindi ang kanyang pangalan o ang demonyong nag-udyok sa kanya na gawin ito. Tahimik siyang lumabas ng silid, iniwan ang natutulog na si Alon at dinala ang isang pagkakamaling babago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng hotel na walang laman, sa umagang yon, naramdaman ni Amihan ang isang nakakakilabot na katiyakan. Hindi pa ito tapos. Ito ay simula pa lamang. At isang buwan pagkatapos ng gabing iyon, habang nakatitig siya sa 2 pulang linya sa isang pregnancy test, alam niyang tama siya. Ang kanyang paghihiganti ay nagbunga sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Ang Ospital ng Pag-asa ay isang malaking gusali na gawa sa salamin at bakal, isang modernong monumento ng kalusugan at pag-asa. Ngunit para kay Amihan, habang nakatayo siya sa malawak at malamig na labi nito, ang lugar ay parang isang palasyo ng kaaway. Ang bawat doktor at nurse na dumaraan ay tila humuhusga sa kakanya. Ang amoy ng antiseptic ay parang lason na lalong nagpapasikip sa kanyang dibdib. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang bag. Sa loob nito ay ang katibayan, isang ultrasound picture na kasing liit ng isang credit card, ngunit kasing bigat ng buong mundo. Sa loob ng isang buwan, sinubukan niyang ipagsawalang bahala ang lahat, ang pagkahilo sa umaga, ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Ngunit ang 2 pulang linya ay hindi nagsisinungaling. At ang maliit na itim at puting larawan na ito ay ang huling selyo sa kanyang bagong katotohanan. Ilang beses niyang sinabi sa sarili na bumalik na lang, na kaya niyang palakihin ang batang ito ng mag-isa. Ngunit sa tuwing naiisip niya iyon, ang imahe ng kanyang anak na lumalaking walang ama ang pumipigil sa kanya. Hindi, ang batang ito, na bunga ng galit at pagkakamali, ay may karapatan. At ang lalaking ama nito ay kailangang managot. Nagtanong siya sa information desk. Ang pangalang Dr. Alan Silvan ay binigkas niya na parang isang sumpa. Itinuro siya sa isang elevator na magdadala sa kanya sa executive wing. Ang bawat palapag na kanyang nilalagpasan ay parang pag-akyat sa isang tore, palapit ng palapit sa dragon na kailangan niyang harapin. Ang opisina ng Chief Medical Officer ay nasa dulo ng isang tahimik na pasilyo. Ang pinto ay gawa sa dark mahogany wood na may nakaukit na gintong plaka. Dr. Alan Silvan, Chief Medical Officer. Huminga ng malalim si Amihan. Tinipon ang lahat ng natitirang tapang sa kanyang katawan at pumasok sa reception area. May appointment po ba kayo kay Dr. Silvan? Tanong ng sekretarya. Hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa kanyang computer. Wala po. Pero importante to. Personal. Sagot ni Amihan. Sa wakas ay tumingin ang sekretarya. Sinuri siya mula ulo hanggang paa na may bahid ng pagtataka. Pasensya na, miss. Sobrang busy ni Dr. Silvan. Kailangan mo ng appointment. Sabihin niyo na lang po. Tungkol ito sa isang gabi sa penthouse ng Grand Hotel. Mariing sabi ni Amihan. At sa pagkakataong yon, nakuha niya ang buong atensyon ng babae.
Pinindot ng sekretarya ang intercom, bumulong ng ilang salita, at pagkatapos ng ilang sandali ng nakakabinging katahimikan, tumango ito kay Amihan. Pumasok na raw po kayo. Ang puso ni Amihan ay parang gustong lumabas sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na pinto. Ang opisina ni Alon ay malawak at napaka-organisado. Isang pader ay gawa sa salamin na nagbibigay ng malawak na tanawin ng lungsod ng Taladiwa. Nakaupo si Alon sa likod ng isang malaking mesa, abala sa pagpirma ng mga dokumento. Nang pumasok si Amihan, nag-angat ito ng tingin. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata nito. Kitang-kita na hindi siya nito nakikilala. "Miss, anong maitutulong ko sa'yo?" Tanong nito sa isang boses na kalmado at propesyonal. Isinara ni Amihan ang pinto sa likuran niya. Ang pag-click nito ay parang hudyat ng simula ng isang laban. "Hindi mo na ba ako naaalala, Doktor?" Tinitigan siya ni Alon ng mas maigi. May bahid ng pagkilala sa mga mata nito, ngunit hindi pa rin sigurado. "Pasensya na." "Isang buwan na ang nakalipas," sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit determinado. "Bachelor party, isang babaeng nakamaskara." Biglang nagbago ang ekspresyon ni Alon. Ang propesyonal na ngiti ay nawala. Napalitan ng isang seryoso at alertong tingin. Ibinalik niya ang takip ng kanyang ballpen at isinandal ang likod sa kanyang upuan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng tensyon. "Anong kailangan mo?" tanong niya. Ang boses ay malamig na. Ito na ang sandali. Inilabas ni Amihan mula sa kanyang bag ang isang maliit na sobre. Lumakad siya papunta sa mesa nito at marahang inilapag yon sa ibabaw ng mga papeles nito. "Buntis ako." Ang tatlong salitang iyon ay tila nagpabagal sa oras. Nakita ni Amihan ang halos hindi mahahalata, ngunit malinaw. Napagkabigla sa mga mata ni Alon. Isang bahagyang panlalaki ng kanyang mga butas ng ilong. Isang pagtigil sa kanyang paghinga. Hindi ito nagsalita. Kinuha lang nito ang sobre, binuksan, at inilabas ang ultrasound picture. Tinitigan nito ang maliit na itim at puting imahe. Isang maliit na tuldok ng buhay. Ang kanyang anak. Ang kanilang anak. Ang katahimikan ay tumagal ng parang isang kawalang hanggan. Para kay Amihan, ito ay isang torture. Hinihintay niya ang pagsigaw, ang pagtanggi, ang galit. Ngunit wala. Matapos ang tila isang eternidad, marahan itong ibinalik ang litrato sa sobre. Tumingin ito sa kanya at ang kanyang mukha ay blangko na ulit. Na parang isang pader na bakal na walang makakapasok. Walang emosyon. "Naiintindihan ko," sabi nito sa isang kalmadong boses na lalong nagpasakit sa dibdib ni Amihan. "Pananagutan ko yan." Hindi iyon ang inaasahan ni Amihan. Ang kanyang inihandang mga argumento, ang kanyang galit, ay biglang nawalan ng saysay. Ang kanyang pananagutan ay hindi isang pag-amin ng pagmamahal o kahit pagsisisi, kundi isang transaksyon. "Bibigyan kita ng suportang pinansyal," pagpapatuloy ni Alon na parang nagbabasa ng isang medical chart. "Sasagutin ko lahat ng gastusin sa pagbubuntis mo. Titiyakin kong makukuha mo ang pinakamahusay na pangangalagang medikal. Kailangan mong uminom ng prenatal vitamins at iwasan ang stress." Bawat salita niya ay parang isang sampal. Pinag-uusapan niya ang kanilang anak na parang isang obligasyon, isang problemang kailangang solusyonan. Naramdaman ni Amihan ang pag-init ng kanyang mga mata. "Iyon lang ba yun sa'yo? Isang obligasyon?" Hindi niya napigilang itanong. Ang boses ay puno ng pait. Tumingin si Alon sa kanya at sa isang saglit, may nakita siyang kakaiba sa mga mata nito. Isang bagay na hindi niya mabasa, ngunit mabilis din itong nawala. Ito ang tamang gawin. Iyon ang mahalaga. Kumuha si Alon ng isang business card mula sa isang lalagyan sa kanyang mesa. Tumayo ito, lumakad palapit sa kanya, at iniabot iyon. Ang kilos ay napaka-impersonal.
napaka-detached. Tumawag ka sa abogado ko. Aayusin niya ang lahat. Tinanggap ni Amihan ang card. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Nakatingin siya sa pangalan ng isang law firm na nakaimprenta sa makapal na papel. Ang kanyang anak ay hindi pa naisisilang. Ngunit ito na agad ang magiging unang dokumento nito. Isang legal na kasunduan. Ang puso ni Amihan ay parang piniga hanggang sa mawalan ng laman. Nagpunta siya roon para sa pananagutan, ngunit ang nakuha niya ay isang bagay na mas masakit pa sa pagtanggi. Nakuha niya ang isang malamig na transaksyon na nagpatunay sa isang bagay. Para kay Dr. Alon Silvan, siya at ang dinadala niya ay hindi isang pamilya, kundi isang problemang kailangang ayusin. Ang kasunduan sa pagitan ng mga abogado ni Alon at ni Amihan ay mabilis na naisara. Ang lahat ay propesyonal, mabilis, at walang bahid ng anumang personal na damdamin. Ngunit isang kondisyon ang idinagdag ni Alon na hindi inaasahan ni Amihan. Para masiguro ang kalusugan niya at ng sanggol, kailangan niyang lumipat sa bahay nito. Hindi ako papayag, maring sabi ni Amihan sa abogado ni Alon sa telepono. Miss Luna, ito po ay para sa kapakanan ninyo, paliwanag ng abogado. Mas mababantayan po kayo doon. Lahat ng pangangailangan ninyo ay matutugunan. Sa huli, wala siyang nagawa. Ito ay bahagi ng kasunduan na kailangan niyang pirmahan. Kaya isang hapon, isang itim at mamahaling kotse ang sumundo sa kanya sa kanyang maliit na apartment. Habang nasa biyahe, pakiramdam ni Amihan ay para siyang isang bihag na dinadala sa isang gintong hawla. Dumaan sila sa isang malaking itim na gate na automatikong bumukas. Ang bumungad sa kanya ay isang bahay na halos kasinlaki ng isang palasyo na napapaligiran ng isang malawak at perpektong inalagaang hardin. Nang huminto ang kotse sa tapat ng mataas na pinto, isang unipormadong kasambahay ang sumalubong sa kanya para kunin ang kanyang mga gamit. Pagpasok ni Amihan sa loob, nanliit siya. Ang sahig ay gawa sa kumikinang na marmol. Isang dambuhalang chandelier ang nakabitin mula sa mataas na kisame. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga painting na mukhang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Giniginaw siya, hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa pakiramdam na hindi siya kabilang sa lugar na yon. Dito ka muna titira, sabi ng boses ni Alon mula sa itaas. Nakita niya itong bumababa sa isang eleganteng hagdanan. Nakasuot ito ng simpleng puting polo at slacks. Ngunit kahit sa pangbahay, bakas pa rin ang aura nito ng kapangyarihan. Mas mababantayan ka dito ng mga kasambahay. Anumang kailanganin mo, sabihin mo lang sa kanila. Tumangulang si Amihan, hindi makapagsalita. Ang alon na kaharap niya ay parehong alon na nakita niya sa ospital. Malamig, malayo, at praktikal. Alon, sino itong dinala mo sa pamamahay niin? Isang matinis at puno ng awtoridad na boses ang bumasag sa katahimikan. Mula sa isang pasilyo ay lumabas ang isang babaeng nasa mga 50 anyos. Nakasuot ito ng isang eleganteng sutlang bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos at ang mukha ay puno ng palamuti. Ang kanyang mga mata ay matalim at ang kanyang mga labi ay manipis. Tinitigan nito si Amihan mula ulo hanggang paa at ang tingin nito ay huminto sa bahagyang umuumbok ng tiyan ni Amihan. Tita Corazon, siya si Amihan, pakilala ni Alon. Ang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagod. Amihan? Pag-uulit ng babae na parang isang pangalang hindi karapat-dapat bigkasin ng kanyang mga labi. Lumapit ito kay Amihan. Ang mga mata ay parang dalawang punyal na sumusuri sa bawat pulgada ng kanyang pagkatao. Hindi mo kailangang magpaliwanag, Elon. Malinaw na malinaw kung ano ang nangyayari dito. Humarap ito kay Amihan. Hindi mo kailangang magsalita, Iha. Ang itsura mo at ang sitwasyon mo ang nagsasabi ng lahat. Isang babaeng malinaw
na naghahanap lang ng mapipitasan. Ang bawat salita ay isang sampal. Naramdaman ni Amihan ang pag-init ng kanyang mga pisngi sa hiya at galit. Gusto niyang sumagot, ipagtanggol ang sarili. Ngunit ang mga salita ay hindi lumalabas. Tita, tama na, mariing sabi ni Alon. Pumagit na sa kanila. Bakit, Alon? Ipagtatanggol mo ba ang babaeng ito? Sarkastikong tanong ni Tita Corazon. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang niya. Pinerahan ka. Tumingin si Alon kay Amihan, isang mabilis na sulyap, at pagkatapos ay bumalik ang tingin sa kanyang tiyahin. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang panga ay nagtagis. Buntis siya, tita, at dinadala niya ang anak ko. Sabi ni Alon sa isang boses na walang emosyon, ngunit puno ng kasiguraduhan. Ang mga salitang yon ay dapat sanang maging isang pagtatanggol, ngunit para kay Amihan, mas masakit pa ito kaysa sa mga insulto ni Tita Corazon. Dinadala niya ang anak ko. Hindi. Mahal ko siya. Hindi. Pamilya ko siya. Naramdaman ni Amihan na para siyang isang mamahaling incubator na kailangang protektahan, hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa mahalagang kargamento na dala niya. Isang sisidlan, hindi isang tao. Kaya habang nandito siya sa pamamahay ko, pagpapatuloy ni Alon, ang diin ay nasa salitang ko. Ituring mo siya ng may respeto bilang ina ng magiging anak ko. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Tita Corazon. Respeto? Ang respeto ay ibinibigay sa mga karapat-dapat, Alon, hindi sa mga oportunista. Tumalikod na si Alon. Tila ayaw nang pahabain pa ang usapan. Sumenya siya sa isang kasambahay. Yaya, ihatid mo si Amihan sa guest room sa ikalawang palapag. Siguraduhin mong komportable siya. Nang magsimulang maglakad si Amihan, kasunod ng kasambahay, at habang si Alon ay naglalakad, papunta sa kanyang study, mabilis na lumapit si Tita Corazon sa tabi ni Amihan. Hinawakan nito ang kanyang braso ng mahigpit. Ang mga kuko nito ay bahagyang bumaon sa kanyang balat. Nang sila na lang dalawa ang naiwan sa paanan ng hagdan, bumulong ito sa isang boses na puno ng lason, sapat lang para marinig niya. Sa tingin mo ba mananalo ka? Ginagamit mo lang ang bata para makapasok sa pamilyang ito, pero sisiguraduhin kong hindi ka magtatagumpay. Binitiwan nito ang kanyang braso na may kasamang isang marahas na tulak. Naiwan si Amihan na nanginginig sa paanan ng hagdan, napapaligiran ng karangyaan, ngunit pakiramdam niya ay mas nag-iisa at mas nasa panganib siya kaysa kailanman. Ang kanyang plano ng paghihiganti ay nagdala sa kanya sa pugad ng mga ahas, at ngayon, hindi lang isang kaaway ang kailangan niyang harapin. Ang mga sumunod na linggo sa mansyon ng mga Silvan ay isang uri ng marangyang pagkakakulong para kay Amihan. Ang bawat araw ay pare-pareho. Ginigising siya ng kasambahay na may dalang almusal sa kama. Ang tanghalian at hapunan ay inihahain sa kanya sa malawak na dining room. Kadalasan ay siya lang mag-isa. Si Alon ay laging maagang umaalis at laging gabing-gabi na umuuwi. At kung magkasalubong man sila sa pasilyo, ang pag-uusap nila ay limitado lang sa kalusugan niya at ng sanggol. Si Tita Corazon naman ay isang palaging anino ng pagbabanta. Hindi ito nagsasalita sa kanya ng direkta, ngunit ang matatalim nitong tingin at ang mga pabulong na komento nito sa mga kasambahay na sadyang ipinaririnig sa kanya ay sapat na para iparamdam sa kanya na isa siyang basura. Sa gitna ng lahat ng ito, lumalaki ang bata sa kanyang sinapupunan. Ito na lang ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Habang hinihimas niya ang kanyang tiyan, kinakausap niya ang kanyang anak sa kanyang isipan, nangangakong ibibigay niya ang lahat para dito, kahit na ang kapalit ay ang manirahan sa isang gintong hawla na puno ng mga taong kinamumuhian siya. Isang gabi, hindi mapakali si Amihan. 2:00 na ng madaling araw,
Ngunit hindi pa rin siya dalawin ng antok. Ang sanggol sa kanyang tiyan ay malikot at ang kanyang isipan ay puno ng mga alalahanin. Bumangon siya para uminom ng isang basong gatas, umaasang makakatulong ito. Dahan-dahan siyang bumaba sa malawak na hagdanan, maingat na huwag gumawa ng anumang ingay. Ang buong bahay ay balot ng dilim at katahimikan. Tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa matataas na bintana ang nagsisilbing ilaw niya. Habang papalapit siya sa kusina, nakarinig siya ng mga boses. Nagmumula ito sa study ni Alon na bahagyang nakaawang ang pinto. Agad siyang natigilan, ang kanyang katawan ay naging alerto. Ang isa sa mga boses ay kay Alon, ngunit ang tono nito ay Eve. Hindi ito kalmado at kontrolado tulad ng dati. Meron itong bigat, isang pait, na hindi pa niya naririnig dati. At ang isa pang boses, kay Tita Corazon. Ngunit ito ay hindi na matinis at mapanghusga. Ito ay puno ng galit at akusasyon. Dahil sa kuryosidad na hindi niya mapigilan, dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, nagtago sa lilim ng isang malaking florera sa pasilyo. Sumilip siya sa maliit na siwang. Nakita niya si Alon na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod. Si Tita Corazon naman ay nakaharap dito, ang mukha ay namumula sa galit. Hanggang kailan mo itutuloy ang kabaliwang ito, Alon? Narinig niyang sabi ni Tita Corazon. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang sigaw. Inuubos mo ang pera ng pamilya para sa wala. Ilang milyon na ang nagastos mo para sa mga experimental na gamot na yan, sa mga espesyalista mula sa ibang bansa. Tanggapin mo na. Wala ng pag-asa. Hindi ako susuko, tita. Mariing sagot ni Alon. Ang boses ay pagod, ngunit matigas. Habang mayroon pang kahit katiting na tsansa, gagawin ko ang lahat. Para saan? Para sa kanya? Tumaas ang boses ni Tita Corazon. At ngayon, dinagdagan mo pa ang problema. Nagdala ka pa ng isang babae dito. Isang babaeng walang pinag-aralan. Isang oportunistang malinaw na siyang dahilan kung bakit lalong nahihirapan ng huminto ito. Na tila may isang pangalang ayaw niyang bigkasin. Ang isip ni Amihan ay naguluhan. Anong gamot? Sinong nahihirapan? Huwag mo siyang isama dito. Malamig na sabi ni Alon. Dito na sumabog si Tita Corazon. Ang lahat ng pinipigilan nitong galit ay bumuhos. Sinayang mo ang lahat ng pera para kay Sinag. At ngayon, ibibigay mo ang lahat sa babaeng iyan na siyang dahilan ng paghihirap ng kapatid mo. Ang pangalang Sinag ay tumama kay Amihan na parang isang kidlat. Natigilan siya, ang kanyang paghinga ay naputol, ang kanyang mga kamay ay napahawak sa kanyang tiyan. Paanong nasama si Sinag sa usapang ito? Kapatid mo. Kapatid mo. Ang dalawang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang bombang sumabog. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nag-iba ng ayos. Ang lalaking nakita niya sa resto bar kasama si Sinag. Ang lalaking kinamumuhian niya. Ang lalaking ama ng kanyang dinadala. Ay hindi pala kalaguyo ni Sinag. Si Alon ay kapatid ni Sinag. Ang mundo ni Amihan ay umikot. Ang sahig na kanyang kinatatayuan ay tila biglang nawala. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay nanlalambot. Ginawa ko lang ang nararapat para sa kapatid ko. Narinig niyang sagot ni Alon. Ang boses ay puno ng sakit at pagod. At gagawin ko ang lahat para tuparin ang pangako ko sa kanya. Pangako? Ang pangako na alagaan ang babaeng iyan na walang ginawa kundi saktan siya? Alon, magising ka. Hindi na narinig ni Amihan ang mga sumunod na sinabi nila. Ang kanyang isipan ay nakakulong sa isang katotohanan na bumago sa lahat. Si Alon at Sinag ay magkapatid.
Ang pag-uusap nila sa resto bar ay hindi pag-uusap ng magkasintahan, kundi ng magkapatid. Ang perang ibinigay ni Alon, marahil ay para sa pagpapagamot. Sinayang mo ang lahat ng pera para kay Sinag. Mga eksperimental na gamot, wala ng pag-asa. Ang mga salita ni Tita Corazon ay bumalik sa kanya at sa pagkakataong ito, naintindihan na niya ang lahat. Si Sinag ay hindi siya ipinagpalit. Si Sinag ay may sakit. Isang malubhang sakit. Kaya pala ito maputla at pagod noong gabi ng kaarawan niya. Kaya pala may sakit sa mga mata nito nang sabihin nitong hindi na siya mahal. Hindi iyon pagtataksil. Iyon ay pagpapaalam. Lahat ng galit na kanyang inipon, lahat ng paghihiganting kanyang binalak, lahat ng sakit na kanyang naramdaman, lahat ay nakabatay sa isang malaking, nakamamatay na kasinungalingan. Isang kasinungalingan na siya mismo ang lumikha. At habang nakatayo siya sa dilim, nanginginig sa katotohanang kanyang natuklasan. Isang mas malaking takot ang gumapang sa kanyang puso. Kung may sakit si Sinag, ano ang nagawa niya? Parang isang multo. Dahan-dahang umakyat si Amihan, pabalik sa kanyang silid. Ang bawat hakbang sa malambot na carpet ay parang isang mabigat na pagtapak sa putik. Ang mga salitang narinig niya ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Isang nakakabinging koro ng katotohanan. Kapatid mo, may sakit si Sinag. Wala ng pag-asa. Isinara niya ang pinto ng kanyang kwarto at sumandal dito. Ang kanyang katawan ay nanginginig na parang isang dahon sa malakas na hangin. Ang buong pundasyon ng kanyang galit, ang mismong apoy na nagbigay sa kanya ng lakas para maghiganti, ay gumuho at naging abo. Ang naiwan ay isang malawak at malamig na kawalan. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Sinubukan niyang ayusin ang mga piraso ng impormasyon sa kanyang isipan, ngunit ang lahat ay magulo. Hanggang sa isang alaala, isang imahe na pilit niyang ibinaon sa limot. Ang biglang lumitaw sa kanyang isipan nang may nakakakilabot na kalinawan. Ang gabi ng kanyang kaarawan. Ang eksena ay bumalik sa kanya. Hindi na malabo, kundi matingkad at detalyado. Nakita niya ang sarili, galit na galit at umiiyak. Nakita niya si Sinag, ang muka ay maputla. Ang mga mata ay puno ng pighating. Hindi niya maintindihan noon. At pagkatapos, nakita niya ang maliit na kahon, ang regalong ibinibigay nito, ang galit niya, ang malakas niyang pagsigaw, ang kanyang kamay na tinabig ang regalo. Ang alaala ay nag-slow motion. Nakita niya ang paglipad ng kahon sa ere, ang pagtama nito sa pader, at ang tunog na plak, na sinundan ng isang mahinang tunog ng nababasag na salamin. Noon, ang tanging nakita niya ay ang kanyang durog na puso. Ngunit ngayon, sa kanyang isipan, nakita niya ito ng malinaw. Ang mga bubog ng isang maliit na vial, isang malinaw na likido na tumalsik at nag-iwan ng basang marka sa pader. Isang amoy na bahagyang kemikal na naamoy niya saglit bago ito natabunan ng amoy ng kanyang nilutong pagkain. Mga eksperimental na gamot. Ang mga salita ni Tita Corazon ay bumalik na parang isang dagundong. Bigla, parang isang taong nakakita ng multo, napatayo si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang dahan-dahang gumagapang na katatakutan. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Hindi maari. Bulong niya sa sarili. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay kumilos ng may sariling isip. Ang kanyang utak ay nag-uutos, desperadong naghahanap ng isang bagay na magpapatunay na mali siya. Ang mga basag na piraso, saan niya itinapon ang mga iyon? Naalala niya, pagkatapos ng gabing iyon, kinabukasan, habang nililinis niya ang mga kalat, hindi niya magawang itapon ang mga piraso ng huling regalong bigay ni Sinag. Pinulot niya ang mga iyon at inilagay sa isang maliit na karton
na kahon na itinago niya sa ilalim ng iba pang mga gamit sa pinakailalim na drawer ng kanyang aparador. Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ang drawer, naghalongkat siya, tinatabig ang mga lumang damit at mga sulat, at nandoon nga ang maliit na kahon. Dala ng isang puwersang hindi niya mapigilan, ibinuhos niya ang laman nito sa ibabaw ng kama. Ang mga piraso ng asul na pambalot, ang mga pilas na piraso ng kahoy, ilang maliliit na bubog na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lampara. Nanginginig. Sinimulan niyang halongkatin ang mga piraso. Hinahanap niya ang kahit ano, isang tanda, isang patunay. At pagkatapos, nakita niya ito, isang maliit na piraso ng puting papel na nakadikit pa rin sa isang mas malaking piraso ng bubog. Mas maliit pa ito sa kanyang kuko. May mga nakasulat dito. Bahagyang nabura ng natuyong likido, ngunit nababasa pa rin. Ang logo ng isang kilalang pharmaceutical company na gumagawa ng mga gamot para sa malulubhang sakit. Ang mga salitang, use immediately, experimental. At sa ilalim, bahagyang napunit, ang mga letra, Gigkalay. Ang hangin ay tuluyang naubos sa kanyang mga baga. Ang piraso ng papel ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang regalong binigay sa kanya ni Sinag sa kanyang kaarawan ay hindi isang simpleng regalo. Ito ang kanyang gamot, ang kanyang pag-asa, ang huling hibla na kanyang pinanghahawakan. At winasak niya ito. Sa kanyang galit, sa kanyang pagiging makasarili, winasak niya ang huling pag-asa ng lalaking minahal niya. Ang lalaking nagsakripisyo, nagsinungaling, at tiniis ang lahat para lang palayain siya, ay siya pa niyang tinulak sa bingit ng kamatayan. Napaurong si Amihan hanggang sa ang kanyang likod ay tumama sa pader. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga basag na piraso sa kama. Isang perpektong salamin ng kanyang winasak na kaluluwa. Walang luhang lumabas. Ang sakit ay masyadong malalim para sa mga luha. Ang nararamdaman niya ay isang nakakalamon na pagkasuklam sa sarili. Siya ang kontrabida sa sarili niyang kwento. Siya ang pumatay sa pag-ibig, sa pag-asa at marahil. Sa lalaking pinakamamahal niya, sa katahimikan ng kanyang silid, sa gitna ng kanyang gumuhong mundo, isang halos hindi marinig na bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang pag-amin na dudurog sa kanya habang buhay. Ako ang pumatay sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang bumasag sa kanyang paglalamay na sinundan ng pagbukas nito. Pumasok si Alon. Ang muka ay hindi maipinta. Halatang katatapos lang nitong makipag-usap sa telepono. Ang kanyang paningin ay puno ng pag-aalala at pagmamadali. Nang makita niya si Amihan na nakaupo sa sahig, ang mukha ay basang-basa ng luha na hindi man lang nito na malayang tumutulo. Isang bahid ng pagkalito ang dumaan sa mukha ni Alon, ngunit agad itong napalitan ng bigat ng kanyang balita. Ang kanyang boses ay mariin at kagyat. Bawat salita ay isang martilyong pumupukpok sa huling pako sa kabaong ng pag-asa ni Amihan. Kailangan na nating pumunta sa ospital. Sisinag. Ang biyahe papuntang ospital ng Pag-asa ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga kumikinang na ilaw ng syudad at ang walang tigil na tunog ng pag-ulan sa bintana ng kotse. Hindi nagsasalita si Amihan. Hindi rin nagsasalita si Alon. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Si Alon ay nagmamaneho ng may kontroladong bilis, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang braso ay litaw. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang bato, ngunit ang kanyang mga mata na nasasalamin sa rearview mirror ay puno ng isang bagyo ng emosyon. Si Amihan naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana, ngunit wala siyang nakikita. Ang tanging nakikita niya
ay ang paulit-ulit na imahe sa kanyang isipan. Ang basag na bote, ang mukha ni Sinag na puno ng kawalan ng pag-asa at ang mga salitang, "Ako ang pumatay sa kanya." Pagdating nila sa pribadong pasilyo ng ospital, ang bawat hakbang ni Amihan ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang amoy ng ospital na dati ay kinasusuklaman niya ay tila sumisigaw ngayon ng kamatayan. Isang nurse ang sumalubong sa kanila. Ang mukha ay pununo ng pakikiramay. "Dr. Silvan." Simula ng nurse, ngunit isang senyas lang mula kay Alon ang sapat na para tumahimik ito. Dinala sila sa harap ng isang pinto sa dulo ng pasilyo, intensive care unit. Bago sila pumasok, huminto si Alon at humarap kay Amihan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amihan ang mga bitak sa kanyang malamig na panlabas. Ang kanyang mga mata ay namumula. "Ano man ang mangyari sa loob," sabi ni Alon sa isang mahinang boses, "kailangan mong maging matatag para sa kanya." Tumango lang si Amihan, hindi makapagsalita. Ang mga salitang iyon ay parang mga karayom na tumusok sa kanyang konsensya. Maging matatag. Paano? Pagpasok nila sa silid, ang unang bumungad sa kanya ay ang mahinang, regular na tunog ng mga makina. Ang silid ay malamig at malinis, ngunit ang hangin ay mabigat sa kalungkutan. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakahiga sa kama si Sinag. Ang itsura niya ay mas malala pa kaysa sa huling pagkikita nila. Ang kanyang balat ay may madilaw na kulay. Ang kanyang mga braso ay puno ng mga tubo ng dextrose. May oxygen mask na nakatakip sa kanyang bibig at ilong. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Payat na payat siya. Ang dati niyang masiglang mukha ay guhit na lamang ng buto at balat. Napahawak si Amihan sa kanyang bibig. Pinipigilan ang isang hikbi na gustong kumawala. Ito ang resulta ng kanyang pagkakamali. Dahan-dahan, na parang naglalakad sa ibabaw ng mga bubog, lumapit siya sa kama. Tumingin si Alon sa kanya, isang tingin na nagbibigay pahintulot. Hinawakan ni Amihan ang kamay ni Sinag. Malamig ito. Napakalamig. "Sinag," bulong niya. Ang boses ay basag. "Nandito na ako. Patawarin mo ako." Tila narinig siya nito. Sa isang napakalaking pagsisikap, dahan-dahang dumilat ang mga mata ni Sinag. Sa una ay malabo ang mga ito, ngunit nang mag-focus ang kanyang tingin at makita si Amihan, isang bahagyang namangiti ang sumilay sa kanyang maputlang mga labi. Gumalaw ang kanyang kamay sa ilalim ng palad ni Amihan. Inangat niya ang kanyang kabilang kamay na nanginginig sa kahinaan at marahang tinanggal ang oxygen mask na nakatakip sa kanyang bibig. "Ami," ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, halos hindi marinig sa ingay ng mga makina. "Huwag kang magsalita!" Umiiyak na sabi ni Amihan. Pinipisil ang kanyang kamay. "Mag-ipon ka ng lakas. Magpagaling ka. Pakiusap, Sinag." Isang pilit na pag-iling ang isinagot ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa pagkakatitig kay Amihan. Ang mga matang iyon, kahit na nanghihina, ay puno pa rin ng parehong pagmamahal na nakita niya sa loob ng 5 taon. Masaya akong nakita kita." Ang tingin ni Sinag ay marahang lumipat kay Alon na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Ang mukha ay basang-basa na rin ng luha. "Kuya, ang pangako natin." Tumango si Alon, lumunok para subukang alisin ang bara sa kanyang lalamunan. "Huwag kang mag-alala, kapatid ko. Ako ang bahala." Ang tingin ni Sinag ay bumalik kay Amihan, isang huling pagsusumamo ng pagmamahal. Ang kanyang hininga ay naging mas mababaw, mas hirap. Mahal mahal kita," hirap niyang sabi. Ang huling salita ay halos isang hangin na lamang. At pagkatapos, isang mahabang, nakakabinging tunog ang pumuno sa silid. Ang flatline. Ang tuwid na berdeng linya sa heart monitor.
Isang matinding hikbi ang kumawala kay Amihan. Isang tunog ng purong pighati na tila nanggaling sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Niyakap niya ang walang buhay na kamay ni Sinag, idinikit ito sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga luha ay tumutulo sa malamig nitong balat. Hindi! Sinag, huwag! Huwag mo akong iwan! Pakiusap! Si Alon ay mabilis na lumapit, ngunit hindi para subukang i-revive ito. Alam niya, tapos na. Marahan niyang hinawakan ang balikat ni Amihan. Ang sarili niyang katawan ay nanginginig sa pinipigilang pag-iyak. Wala na siya, Amihan. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit at gusot na papel ang nahulog mula sa kumot ni Sinag. Pinulot ito ni Alon, isang sulat, ang pamilyar na sulat kamay ni Sinag. Bago pa siya tuluyang mawalan ng malay, isinulat niya to. Sabi ni Alon, ang boses ay garalgal. Iniabot niya ang sulat kay Amihan. Nanginginig ang mga kamay, binuksan ni Amihan ang liham. Mahal kong Amihan, patawad. Patawad kung sinaktan kita. Patawad kung kinailangan kong magsinungaling. May sakit ako. Mahal ko. Isang sakit na walang lunas. Ayokong makita mo akong naghihirap. Ayokong maging pabigat sa'yo. Gusto kong maging malaya ka para mahanap mo ang kaligayahang hindi ko na kayang ibigay. Si Kuya Alon ang kasama ko sa laban na to. Siya ang aking bayani. Pakiusap, huwag mo siyang kamuhian. Ang lahat ng ginawa niya ay para sa akin. Ang anak ninyo, hindi iyan pagkakamali. Isa iyang biyaya, isang bagong simula. Alagaan ninyo siya. Mahalin ninyo siya para sa akin. Paalam, aking Amihan. Hanggang sa muli. Nagmamahal, Sinag. Ang bawat salita ay isang punyal na lalong bumaon sa puso ni Amihan. Ang pag-ibig, ang sakripisyo, ang pagpapatawad na hindi niya kailanman mararamdamang karapat-dapat siya. Niyakap niya ang sulat sa kanyang dibdib at humagulgol ng walang tigil. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bigat ng kanyang pagsisisi at pagkawala. Sa kasagsagan ng kanyang pagdadalamhati, bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Tita Corazon, ang muka ay puno ng galit at pighati. Nang makita niya si Sinag na walang buhay at si Amihan na umiiyak sa tabi nito, ang kanyang kalungkutan ay naging isang nag-aapoy na puot na naghahanap ng mapagbubuntunan. Ikaw! Sigaw niya, itinuturo si Amihan. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong pasilyo, puno ng lason at paninisi. Umalis ka dito! Mamamatay tao! Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Napaurong si Amihan na parang sinampal. Bawat salita ni Tita Corazon ay isang kumpirmasyon sa hatol na ibinabana niya sa kanyang sarili. Hindi siya lumaban, hindi siya nagsalita. Tumatango na lang ang kanyang puso sa bawat akusasyon. Tinatanggap ang lahat ng sisi. Dahil sa kaibuturan niya, alam niyang totoo ang mga iyon. Simula nang dumating ka sa buhay niya, puro kamalasan na lang ang dala mo. Pagpapatuloy ni Tita Corazon, ang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Susugurin sana niya si Amihan, ngunit mabilis na humarang si Alon. Tita, tama na! Sigaw ni Alon. Ang boses ay sa unang pagkakataon ay puno ng bigat at awtoridad na higit pa sa pagiging isang doktor. Ito ay sigaw ng isang kapatid na nagluluksa at isang lalaking pinipilit na buuin ang sarili sa gitna ng trahedya. Inilagay niya ang kanyang sarili sa pagitan ng dalawang babae. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Amihan na para bang isang pader na poprotekta sa kanya mula sa bagyo. Ipagtatanggol mo siya? Hindi makapaniwalang tanong ni Tita Corazon. Matapos ang lahat ng ginawa niya, Alon, siya ang dahilan kung bakit wala na ang kapatid mo. Hindi ito ang oras o lugar para dito, mariing sabi ni Alon. Ang kanyang panga ay nagtagis. Nagdadalamhati tayong lahat.
Huwag mo akong isama sa'yo. Ang pagdadalamhati ko ay totoo. Ang sa kanya ay pagkukunwari. Marahang hinawakan ni Alon ang braso ni Amihan. Malamig ito at nanginginig. Halika na! Bulong niya. Hindi na tinitingnan ang kanyang tiyahin. Kailangan na nating umalis. Hindi na tumutol si Amihan. Para siyang isang manikang basag na walang sariling pag-iisip. Ang kanyang mga paa ay halos hindi gumagalaw. Kaya't si Alon na ang halos umalalay sa kanya palabas ng silid. Hindi na niya naririnig ang mga salita. Ang tanging naririnig niya ay ang hatol sa kanyang isipan. Mamamatay tao. Kasalanan mo. Kasalanan mo. Habang papalayo sila sa pasilyo, ang huling narinig nila ay ang humahagulgol na sigaw ni Tita Corazon. Hindi pa tayo tapos, babaeng ahas. Hinding-hindi kita patatahimikin. Matapos ang libing ni Sinag, ang buong mansyon ay nababalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mabibigat na kurtina ay nakasara, na parang nagluluksa rin ang buong bahay. Ang bawat sulok ay tila may dalang alaala ni Sinag, at bawat alaala ay isang tusok sa puso ni Amihan. Sa loob ng kanyang silid, tahimik na inilalagay ni Amihan ang kanyang iilang damit sa isang lumang maleta. Ang desisyon ay matagal nang nabuo sa kanyang isipan. Kahit pa bago ang libing, hindi siya nararapat dito. Hindi siya nararapat sa kahit anong ginhawa o pamilya. Ang bigat ng kasalanan ay nakakakamon sa kanya. Ang mga huling salita ni Tita Corazon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mamamatay tao, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Isang hatol na buong puso niyang tinatanggap. Siya ang pumatay kay Sinag. Siya ang sumira sa huling pag-asa nito. At sa isip niya, ang pinakamabuting magagawa niya ay ang lumayo para hindi na niya saktan ng sinuman. Narinig niya ang mahinang katok sa pinto. Hindi niya pinansin. Patuloy siya sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Ngunit muling kumalabog ang pinto. Mas malakas. Amihan! Boses iyon ni Alon. Hindi siya sumagot. Wala siyang mukhang maihaharap dito. Sa kapatid ng lalaking kanyang pinatay. Sa huli, bumukas ang pinto. Pumasok si Alon. Ang kanyang mukha ay pagod. Ang mga mata ay namumula pa rin. Ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Nakita niya ang maleta ni Amihan sa kama at ang kanyang mga gamit na nakakalat. Aalis ka? Tanong ni Alon. Ang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng isang bagay na hindi niya mabasa. Dito ako kabilang, Alon. Mahinang sagot ni Amihan. Hindi ito nililingon. Ang kasalanan ko, masyadong malaki. Lumapit si Alon sa kanya. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik. Naramdaman ni Amihan ang presensya nito sa kanyang likuran. Sinabi na sa akin ng mga nurse ang nangyari sa gamot ni Sinag. Nanigas ang buong katawan ni Amihan. Naramdaman niya ang malamig na pawis na lumalabas sa kanyang likod. Nalaman na nito ang lahat. Alon, ipinapangako ko, hindi ko sinasadya. Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam na iyon pala ang alam. Nabulag ako sa galit. Akala ko pinagtaksilan niya ako. Akala ko. Alam ko, putol ni Alon sa kanya. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng matinding sakit. Nakita ko ang litrato mo sa cellphone niya. Nagduda rin ako. Hinding-hindi ka pipiliin ni Sinag kung walang malalim na dahilan. Kasalanan ko. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Pag-amin ni Amihan. Ang mga luha ay muling nagsimulang umagos sa kanyang pisngi. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat sa kahit anong awa. Hayaan mo akong umalis. Dahan-dahang lumapit si Alon sa kanya at marahang inilagay ang kanyang mga kamay sa balikat ni Amihan. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiling. Hinayaan niya lang ang kanyang sarili na maramdaman ang bigat ng mga kamay nito. Makinig ka sa akin, Amihan.
Sabi ni Elon, ang kanyang boses ay mas malalim na ngayon. Oo, nagkamali ka. Nagkamali tayong lahat. Nagkamali si Sinag sa pagtatago ng lahat. Nagkamali ako sa hindi ko pagsasabi sa iyo ng totoo. At nagkamali ka sa pagpapadaig sa galit. Ngunit ang kamatayan ni Sinag, hindi ito kasalanan ng sinuman. Ito ay isang sakit. Isang tadhana na pilit nating nilabanan. Hinarap siya ni Alon. Ang kanyang mga mata ay tapat, puno ng pighati. Ngunit meron ding kakaibang lakas. Sinabi ni Sinag sa akin ang huling hiling niya, bago pa man siya tuluyang manghina. Sabi ni Elon, gusto niya na alagaan ko kayo, ikaw, at ang magiging anak ninyo. Sabi niya, kayo ang kanyang huling pag-asa. Napatingin si Amihan sa kanyang tiyan. Ang bata. Ang bunga ng isang pagkakamali. Oo, ngunit isa ring biyaya. Tulad ng sinabi ni Sinag, alam kong mahirap. Alam kong mabigat ang lahat ng ito. Patuloy ni Alon. Ang kanyang mga kamay ay lumipat sa kanyang tiyan. Hinahaplos iyon ng marahan. Pero hindi mo kailangang buhatin ang bigat na ito ng mag-isa. Tayong dalawa ang nagdadalamhati. Tayong dalawa ang may responsibilidad sa batang ito. Iniwan niya tayo para magtulungan. Ang boses ni Alon ay hindi na malamig at professional. Mayroon itong bahid ng kalungkutan, ngunit mayroon ding init. Isang init na nagsisimulang tumagos sa yelo sa puso ni Amihan. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na nag-iisa siya. Wala rin akong pamilya, Amihan. Pagtatapat ni Alon, ang kanyang tingin ay lumilipad sa malawak na silid. Si Sinag, siya lang ang kapatid ko, ang tanging connection ko sa nakaraan. Ngayon na wala na siya, ikaw na lang, at ang batang ito, kayo na lang ang natitira. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata ni Alon, nakita ni Amihan ang kanyang sariling kalungkutan, ang kanyang sariling pangangailangan. Hindi lang ito tungkol sa pangako, Amihan. Sabi ni Elon, ang kanyang mga mata ay matapat na nakatitig sa kanya. Alam kong wala akong magandang simula sa'yo, pero tungkol na ito sa ating tatlo. Pwede ba? Pwede ba nating subukan? Para sa bata, para kay Sinag, at para sa atin. Ang kanyang mga salita ay hindi pangako ng pagmamahal, ngunit isang alok ng isang pagkakataon. Isang pagkakataon para maghilom, para bumuo ng isang bagong pamilya mula sa abo ng isang trahedya. Sa unang pagkakataon, isang pag-asa ang sumilay sa madilim na mundo ni Amihan. Isang pag-asa na ang sakit ay maaring maging simula ng isang bagay na bago. Habang ang dalawa ay tahimik na nakatayo, ang mga kamay ni Alon ay nakahawak sa kanyang tiyan, at ang kanilang mga tingin ay nagtagpo. Isang anino ang gumalaw sa itaas. Si Tita Corazon. Nakatayo ito sa ituktok ng hagdanan. Ang kanyang mukha ay nakatingin sa kanila nang may hindi maipintang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi at paghamak. Isang babala na ang laban ay malayo pa. Sa katapusan, ang mga linggo matapos ang libing ni Sinag ay tila mga anino lamang na dumaan. Ang mansyon ng mga Silvan ay nagpatuloy sa kanyang tahimik na pagluluksa. Si Amihan ay nanatili, hindi na bilang isang preso, kundi bilang isang ina na bumubuo ng isang bagong pag-asa. Ang presensya ni Alon ay naging isang tahimik na suporta. Hindi sila madalas magsalita tungkol sa nangyari, ngunit ang bawat sulyap, ang bawat maliit na kilos ay nagbigay ng katiyakan na hindi siya nag-iisa. Ngunit ang kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Si Tita Corazon ay naging mas agresibo sa kanyang pagkamuhi. Ang kanyang mga pabulong na akusasyon ay naging lantaran. Sa bawat pagkakataon, pilit nitong ipinaramdam kay Amihan na siya ang ugat ng lahat ng trahedya sa kanilang pamilya. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Amihan, isang tawag ang dumating mula sa abogado ng pamilya Silvan.
Isang family meeting, kagyat at obligado ang kanyang presensya. Naramdaman ni Amihan ang kaba na unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Alam niya kung para saan ito. Alam niya na hindi pa tapos si Tita Corazon. Pagdating sa malaking sala, halos lahat ng miyembro ng pamilya Silvan ay naroon na. Ang ilan ay nakatingin sa kanya ng may awa. Ang ilan ay may pagdududa. Ngunit ang pinakamatindi ay ang nanlilisik na tingin ni Tita Corazon. Nakaupo ito sa gitna, sa tabi ng isang matandang abogado na mukhang seryoso. Si Alon naman ay nakaupo sa tabi ni Amihan. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na pangako ng proteksyon. Pinakalma ni Amihan ang sarili. Ang kanyang kamay ay marahang humawak sa kanyang tiyan. Para sa anak niya, para kay Sinag, kailangan niyang maging matatag. Binuksan ng abogado ang pagpupulong, binasa ang ilang legal na termino, at pagkatapos ay inabot kay Tita Corazon ang pagkakataong magsalita. Maraming salamat, Atty. Reyes. Simula ni Tita Corazon, ang boses ay matinis at puno ng pagpipigil. Tumingin ito sa lahat ng naroon at pagkatapos ay idiniretso ang tingin kay Amihan na para bang isang ahas na tinitigan ang biktima nito. Nagtipon tayo dito, hindi lang para pag-usapan ang pamana ni Sinag, kundi para pag-usapan din ang kanyang di inaasahang pagkamatay. At ang babaeng naging dahilan ng lahat ng ito, mariin itong sabi. Itinuturo si Amihan. Sa loob ng maraming taon, kilala natin si Sinag bilang isang masayahin at masiglang binata. Ngunit simula nang makilala niya si Amihan, nagbago ang lahat. Nagsimula si Tita Corazon na maglahad ng kanyang mga ebidensya. Ang kanyang mga pagdududa tungkol sa intensyon ni Amihan, ang biglaang pag-alis niya pagkatapos ng gabing kasama niya si Alon, ang paggamit niya sa pagbubuntis para makapasok sa pamilya. Hindi ko tinatanggap ang babaeng ito sa aming pamilya. Buong diin nitong sinabi. At lalong hindi ko matatanggap na ang apo ng aking kapatid, ang dugo ni Sinag, ay mapunta sa pangangalaga ng isang babaeng walang respeto, walang moralidad, at nagdala lang ng kamalasan. Ipinakita pa nito ang ilang lumang report card ni Amihan na may mababang grado at iba pang mga bagay na nagpapakita umano ng kawalan ng kakayahan niya. Hindi siya ang karapat-dapat na ina para sa batang ito. Nagsimula ang lahat dahil sa kanya. Kaya hinihiling ko sa korte at sa pamilyang ito na ibigay sa akin ang kustodya ng bata. Naramdaman ni Amihan ang pag-init ng kanyang ulo. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang sarili, ngunit pinigilan niya. Ang galit ni Tita Corazon ay nakabatay sa isang malalim na pighati. Nang matapos magsalita si Tita Corazon, lumingon ang abogado kay Amihan. Miss Luna, gusto mo bang magbigay ng pahayag? Huminga ng malalim si Amihan at tumayo. Ang kanyang mga kamay ay marahang humawak sa kanyang tiyan. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya si Tita Corazon ng diretso sa mata, hindi na may takot, kundi may kalungkutan at pag-unawa. Tama po kayo, Tita Corazon. Mahinang simula ni Amihan, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Nagulat ang lahat sa kanyang pag-amin. Nagkamali po ako. Nagpadala ako sa galit at sakit. Sa aking kapabayaan, nasira ko ang gamot ni Sinag at maaaring iyon ang dahilan kung bakit siya nawala sa atin. Isang bulungan ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang pag-amin ni Amihan ay isang bomba. Nabulag po ako sa aking pagkamuhi. Patuloy ni Amihan, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Akala ko po, pinagtaksilan ako ni Sinag. Akala ko po, masaya siya sa piling ng iba. Kaya binalak ko po ang lahat ng ito. Ang paglapit kay Alon. Ang lahat. Ngunit hindi ko po siya kailanman dinaya o niloko
Minahal ko po si Sinag ng buong buo. At kung may nagawa po akong mali, iyon po ay ang hindi ko pag-alam sa kanyang pinagdadaanan. Sa aking galit, nawalan po ako ng pagkakataong makasama siya sa kanyang laban. Niyakap ni Amihan ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Wala na po si Sinag at ang sakit po na nararamdaman ko ngayon ay isang patuloy na parusa sa aking mga pagkakamali. Ngunit tita, ang batang ito, marahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Ang batang ito ay regalo ni Sinag sa akin. Regalo ng kanyang pagmamahal. Regalo ng kanyang pagpapatawad. At ito po ang tanging natitira sa kanya. Hindi ko po kayo masisisi kung kinamumuhian ninyo ako. Sabi ni Amihan, ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Ngunit ang bata po na ito, hindi niya kasalanan ang lahat ng nangyari. Karapatan po niya na lumaki sa piling ng kanyang ina. Hindi po ako perpekto, tita. Pero ipinapangako ko po, ibibigay ko ang lahat para sa anak namin. Dahil ito po ang huling koneksyon ko kay Sinag. Ito po ang huling piraso ng kanyang pag-ibig. Ang lahat ay tahimik, napakilala sa kanyang mga salita. Si Tita Corazon ay nanatili sa kanyang kinauupuan. Ang muka ay hindi maipinta. Dahan-dahang tumayo si Alon. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Amihan at humarap sa lahat. Ang kanyang mga mata ay malamig, ngunit ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Ang lahat ng sinabi ni Amihan ay totoo, sabi ni Alon. At hindi ito tungkol sa pera o posisyon. Ito ay tungkol sa isang pamilya na nawalan ng isa sa mga miyembro nito. Tumingin siya kay Tita Corazon. Tita, nauunawaan ko ang pighati mo, ngunit ang pagkamuhi ay hindi makakatulong sa atin. Ang huling hiling ni Sinag ay alagaan ko si Amihan at ang bata. At tutuparin ko yon. Hinawakan ni Alon ang kamay ni Amihan ng mas mahigpit. Si Amihan, siya ang pamilya ko ngayon, at ang batang ito, ang apo ni Tita Corazon, ay lalaki sa piling namin. Ipapangako ko, sisiguraduhin kong magiging ligtas at masaya sila. Humarap siya sa abogado. Attorney Reyes, tapos na ang usapan. Walang sino man ang makakakuha ng kustodya sa anak ko, maliban sa ina niya. Isang matinding tensyon ang bumalot sa silid. Nagtatagis ang nangipin ni Tita Corazon. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ngunit sa ilalim ng matatag na tingin ni Alon, wala itong nagawa, kundi ang tumahimik. Naramdaman ni Amihan ang isang kakaibang ginhawa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nagtanggol sa kanya. Ang kauna-unahang pagkakataon na naramdaman niya ang matatag na suporta ni Alon. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang matalim na sakit ang dumaloy sa kanyang tiyan. Mahina siyang napahawak sa kanyang hita. Isang malalim na paghinga ang lumabas sa kanyang bibig. Naramdaman niya ang babasa sa kanyang pagitan. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Alon! Tumingin si Alon sa kanya. Nakita ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Amihan, anong problema? Isang mas matinding sakit ang dumaloy muli. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Manganganak na ako, nahihirapan niyang sabi. Ang mga sumunod na sandali ay naganap ng napakabilis. Ang karangyaan ng sala ay biglang napalitan ng kulay puti ng emergency room. Si Amihan ay dinala sa ospital sa pamamagitan ng mabilis na pagmamaneho ni Alon, na sa unang pagkakataon ay nakalimutan ng lahat ng kanyang pagiging kontrolado. Ang kanyang profesionalismo ay napalitan ng pag-aalala para kay Amihan at sa kanilang anak. Sa delivery room, ang bawat sigaw ni Amihan ay sinasabayan ng pilit na paghinga. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kamay ni Alon na nanatili sa kanyang tabi. Hindi ito umalis. Kahit papuno ng kaba ang kanyang mukha. Pinunasan nito ang kanyang pawis, binulungan siya ng mga salitang pagpapakalma, at pilit na binibigyan siya ng lakas.
Ang distansya sa pagitan nila ay nawala, napalitan ng isang unawaan na nabuo sa gitna ng sakit at pag-asa. "Kaya mo yan, amihan. Konting push pa," sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay garalgal na rin. Sa wakas, pagkatapos ng ilang oras ng matinding paghihirap, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. Isang iyak na mas maganda pa sa anumang musika, isang tunog ng bagong buhay. Naramdaman ni amihan ng pagod, ngunit ang lahat ng sakit ay nawala ng ilapag sa kanyang dibdib. Ang isang maliit na sanggol, isang sanggol na lalaki, napakaliit. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang bibig ay nakanganga. "Anak natin," bulong ni amihan. Ang kanyang mga luha ay naglandas sa kanyang pisngi, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng purong kaligayahan. Nakita niya si Alon na nakatitig sa sanggol. Ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakita rito. Isang timpla ng pagtataka, kagalakan, at isang malalim na pagmamahal. Marahang hinaplos ni Alon ang ulo ng sanggol. Ang kanyang daliri ay kasing laki ng buong ulo ng kanyang anak. "Siya na lang ang natitira sa atin, amihan," bulong ni Alon. Ang kanyang mga mata ay nanunubig din. Lumipas ang mga buwan. Ang mansyon ng mga Sullivan ay hindi na tahimik at malamig. Napuno na ito ng tawa at iyakan ng sanggol. Ang pangalan niya ay opisyal na Sinag Alon Luna. Pinagsama ang pangalan ng dalawang lalaking minahal ni amihan, isang tribute sa nakaraan at isang pag-asa para sa kinabukasan. Ang relasyon ni na amihan at Alon ay dahan-dahang lumago, na parang isang bagong halaman na umaakyat sa mga bitak ng isang wasak na pader. Hindi ito isang pag-ibig na nagsimula sa isang engkanto. Nagsimula ito sa sakit, sa pagkakamali, sa obligasyon. Ngunit sa bawat araw na nakikita ni amihan kung paano inaalagaan ni Alon ang kanilang anak, kung paano nito binabago ang lampin nito kahit pagod, kung paano nito binubulungan ng mga kwento ang kanilang maliit na sinag, isang bagong uri ng pagmamahal ang namuo. Naging mas malambot si Alon. Ang pader na itinayo niya ay dahan-dahang bumagsak. Natuto itong ngumiti ng totoo, tumawa ng malakas, at marunong na itong mag-share ng mga nararamdaman nito. Ang maliit na pamilya na binuo nila dahil sa isang pangako ay naging isang pamilya na binuo dahil sa pagmamahal. Si amihan ay nakakita ng kanlungan sa piling nito. Isang lalaking nag-aalaga hindi lang sa bata, kundi pati na rin sa kanya. Si Tita Corazon, nanatili pa rin ito sa kanyang pagkamuhi, ngunit ang kapangyarihan nito ay humina. Ang pagkakaroon ng isang masayang pamilya ni Alon ay mas malakas kaysa sa anumang pait na kaya nitong ibigay. Hindi siya tuluyang nagbago, ngunit ang kanyang mga atake ay hindi na makaabot kay amihan. Isang araw, dinala ni amihan at Alon ang kanilang anak sa sementeryo. Ang araw ay maliwanag, ang hangin ay sariwa. Huminto sila sa harap ng isang puting lapida. Sinagkalayaan, isang pusong tapat, isang kaluluwang malaya. Inilapag ni amihan ang isang sariwang bulaklak sa ibabaw ng lapida. Niyakap niya si Alon na hawak ang kanilang anak. "Kamusta ka na, Sinag?" bulong ni amihan. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. "Masaya na kami. Tingnan mo ang anak natin. Kamukha mo. Kamukha ni Alon." Marahang hinawakan ni Alon ang kamay ni amihan. "Salamat, kapatid ko," bulong niya sa lapida. "Tupad na ang pangako ko sa'yo at masaya ako." Tinitigan ni amihan ang kanyang anak na nakangiti sa sikat ng araw. Ito ang kanilang bagong simula. Ang isang gabi ng pagkakamali ay naging simula namang isang paghilom. Ang sakit ay naging pag-asa. At ang paghihiganti ay napalitan ng pag-ibig. Isang pag-ibig na kasing lalim ng sakripisyo at kasing liwanag ng isang bagong araw. Natutunan niyang magpatawad. Natutunan niyang tanggapin ang pagmamahal. At higit sa lahat,
Natagpuan niya ang kaligayahan sa isang pamilya na binuo mula sa abo ng kanyang nakaraan. Ang lahat ng nangyari ay nagturo kay Amihan na ang pag-ibig ay hindi laging madali at ang buhay ay puno ng mga sorpresa at sakit. Ngunit sa huli, ang pag-ibig at pagpapatawad ang magiging susi sa paghilom ng puso. At dito nagtatapos ang kwento ni na Amihan, Sinag at Alon, isang paglalakbay ng pag-ibig, pagkakamali, paghihiganti, at ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Sa inyong mga minamahal naming tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa bawat pahina ng kwentong ito. Ang paglikha ng Ang Bagong Sinag ng Pag-asa ay isang emosyonal na paglalakbay para sa akin bilang inyong scriptwriter. Sa bawat salita, bawat eksena, naramdaman ko ang bigat ng paghihiganti ni Amihan, ang sakripisyo ni Sinag, at ang tahimik na pagmamahal ni Alon. Maraming beses akong naghina sa kanilang mga pighati at nagalak sa kanilang maliliit na tagumpay. Nais kong iparating na ang pag-ibig ay hindi laging madali o perpekto. Madalas, ito ay puno ng mga pagsubok, pagdududa, at malalalim na sugat. Ngunit sa huli, ang pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi maging sa ating sarili. At ang kakayahang maghanap ng pag-asa sa gitna ng kapighatian ang magdadala sa atin sa tunay na kapayapaan. Ito ang aral na nais kong ibahagi mula sa kwentong ito, na mula sa abo ng nakaraan ay maaaring umusbong ang isang bagong simula, isang bagong pag-asa, at isang mas malalim na pagmamahal. Nagpapasalamat po ako sa inyong oras at sa inyong mga puso na handang makinig. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi? Ano po ang aral na mas tumatak sa inyong isipan? Pakiusap po, ibahagi ninyo ang inyong mga kaisipan at damdamin sa aming comment section. Ang inyong feedback po ang aming inspirasyon.